Lahat sila ay mabilis na umalis gamit ang isa sa Lion Golem ni Lilian, subalit habang papunta sila kay Claude ay may natukoy ang kanyang scan na tatlong magkakaibang grupo ng mga lobo na papunta sa kanila mula sa tatlong direksyon. Hindi sila maaaring maaantala kung gusto nilang mailigtas ang buhay ni Claude, pero kung iiwan nila ang mga lobong ito at magpapatuloy lang at harangin naman sila nito mula sa likuran kaya't iminungkahi ni Hibiki na sabay-sabay na lang nilang ubusin ang lahat ng lobo. Una niyang tinutukan ang mga lobong nasa unahan nila subalit kahit malaki ang tulong sa kanya ang kakayahang accuracy, hirap pa rin siyang mag-aim dahil halos wala siyang makita sa unahan at mabuti na lang at may naisip na solusyon si Sapo at sinabi kay Hibiki na gamitin ang expert eye ability kasabay ng kanyang kakayahan, nang gawin iyon ni Hibiki ay para itong nagkaroon ng auto-aim. Basta malinaw niyang makita ang target na gusto niyang tamaan at hindi na mamimiss ng kanyang mga pana ang target. Habang nagpapakawala siya ng mga pana at bawat isa ay direktang tumama sa ulo ng mga lobo, medyo natakot pa nga siya kung gaano kaepektibo ang bagay na ito sa pagpatay. Kaso wala siyang oras para isipin iyon ngayon at may dalawa pang grupo ng mga lobo na papalapit mula sa magkabilang gilid, kaya sinabi ni Ven kay Lilian na gamitin ang kanyang mahika upang ubusin ang mga ito at agad naman niya itong ginawa. Gumamit siya ng malakas na wind spell upang lipulin ang unang grupo ng mga lobo at wood spell naman upang tusukin ang ikalawang grupo ng sunod-sunod, dahil dito ay naubos na ang lahat ng mga lobo kaya wala nang haadlang sa kanila papunta kay Claude. Pero nagulat talaga si Hibiki na ang simpleng mga lobo ay nakagawa ng isang pincer attack na ganoon, ipinaliwanag ni Ven na hindi ang mga lobo mismo ang nakaisip ng estratehiya at gawa iyon ng Diamond Silver Wolf na namumuno sa kanila. Tinanong ni Hibiki kung ibig sabihin ba nito ay ang Diamond Wolf ang may kagagawan ng lahat, pero hindi sigurado si Ven dahil pinaghihinalaan niyang ang babaeng nakilala nila kanina ang tunay na may pakana nito at total, hindi naman sila mapadpad ng ganoon kalalim sa kagubatan at mahuhulog sa bitag kung hindi sila nito dinala roon. Sa hindi malamang dahilan ay pakiramdam ni Ven ay nakita na niya noon ang mukha ng babaeng iyon, samantala ay pinapanood ni Ivel ang laban ni Claude habang nakangiti at umaasa siyang mas lalo pa itong maghirap upang mas mapapadali niyang makorrupt ang kaluluwang gusto niyang makuha. Ilang minuto nang walang tigil na lumalaban si Claude na kahit na marami na siyang napatay na mga lobo, grabe na rin ang mga sugat niya at isa pa ring malaking banta sa kanya ang Diamond Wolf at habang tinitingnan niya ang lobo, naaalala niya si Anastasia at nararamdaman niyang nasa loob pa rin ito kahit paano. Kaya tinanong niya kung bakit nito ginagawa sa kanya ito, ngunit umuugong lamang ang lobo bago sumugod kay Claude at ginawa ni Claude ang lahat upang depensahan ang sarili, kaso huli na ang lahat dahil naiwasan ng lobo ang kanyang atake at kinagat ang bahagi ng kanyang tiyan. Dahil doon ay napapasuka siya ng dugo at bumagsak sa lupa at malapit nang tapusin ng lobo si Claude, ngunit sa mismong sandaling iyon ay nagpaputok si Hibiki ng pana diretso sa ulo nito ngunit ikinagulat niya. Madaling nahaharang ng lobo ang pana kahit perpekto ang pagkakatutok nito. Hindi maintindihan ni Hibiki kung paano pumapalya ang kanyang atake, pero ipinaliwanag ni Ven na ang mga Diamond Wolf ay may natural na skill na tinatawag na Adamantine Shield at kahit perpekto na ngayon ang aim ni Hibiki, limitado pa rin ang lakas ng kanyang mga pana kaya't hindi niya kayang wasakin ang shield ng lobo. Nang napagtanto ng lobo na hindi tunay na banta si Hibiki, binaliwala nito ang lahat ng sumunod niyang pana at muling nag-focus kay Claude upang tapusin ito at walang magawa sina Hibiki at ang iba pa, dahil masyado silang malayo upang pisikal na pigilan ang lobo. Kaso sa kabutihang palad dahil sa desperasyon ay aksidenteng na-activate ni Hibiki ang summon feature ng kontrata niya kay Claude, dahilan upang napatawag niya si Claude papunta sa kanyang tabi. Ligtas na muna si Claude sa ngayon ngunit malubha pa rin ang kanyang mga sugat at patuloy siyang duguan, kaya agad naghanda si Hibiki upang gamutin siya at upang masigurong hindi sila maaabala ng lobo, ginamit ni Lilian ang buong lakas niya upang gumawa ng wind curtain. Napahinto nito ang lobo kaso agad itong nagpalit ng tactics at nagsimulang maghagis ng mga bato sa wind curtain upang makalusot, kaya pa itong pigilan ni Lilian sa ngayon pero hindi siya magtatagal. Dahil dito ay kailangan ng madadaliin ni Hibiki ang paggagamot kay Claude, hiniling niya sa system na suriin ang kondisyon nito at ikinagulat niyang nalaman na nalason din si Claude ng Deer of Poison. Kaya ang una niyang ginawa ay alisin ang lason sa katawan ni Claude, habang ginagawa niya iyon ay napaisip siya kung paano nalason iyon ng lobo si Claude gayong hindi naman natural na gumagawa ng Deer of Poison ang mga lobo.
Kaya ginamit niya ang hangin upang eskan ang katawan nito at doon niya natuklasan na ang mismong lobo ay infected din ng Deer of Poison, kaya kumakalat ang lason sa tuwing umaatake ito at may isa pang bagay na napansin si Hibiki, at iyon ay ang katotohanang tila naglilingkod ang lobo sa isang babaeng nagngangalang Anastasia. Pakiramdam niya ay narinig na niya noon ang pangalang iyon, ngunit hindi niya agad maalala kung saan hanggang sa tuluyan niyang maalala na si Anastasia ang babaeng nagtaksil kay Claude sa kanyang nakaraan. Sa ngayon ay kailangan munang asikasuhin ni Hibiki ang kondisyon ni Claude kaya't sinubukan niyang gamitin ang Perfect Heal, kaso nakatanggap siya ng error message na nagsasabing hindi niya magagamit ang spell dahil kulang siya sa MP. Lahat ng MP na ginagamit ni Hibiki sa kanyang mga spell ay nanggagaling kay Lilian, ngunit dahil mabilis na nauubos ang MP ni Lilian sa pagpapanatili ng barrier, mukhang malapit na rin itong maubusan at dahil dito ay nagpasya si Hibiki na gumamit na lamang ng ordinaryong heal spell kay Claude upang kahit paano ay gumaling ang nakamamatay nitong mga sugat. Pagkatapos gawin iyon ni Hibiki ay gumaling na ang mga sugat ni Claude, ngunit hindi pa rin ito nagising at mas lumala pa ang sitwasyon dahil tuluyan nang naubusan ng MP si Lilian, kaya nawala ang wind curtain at muling naghanda ang lobo sa pag-atake. Hinugot ni Hibiki ang kanyang armas at tinutukan ang lobo kahit alam niyang halos walang epekto rito ang kanyang mga pana, pero wala rin naman siyang ibang magawa at mabilis na sumugod ang lobo kay Hibiki at gaya ng inaasahan, tumalbog lamang ang kanyang pana sa shield nito. Ngunit bago pa siya masaktan ng lobo ay biglang tumayo si Claude at hinarang ito gamit ang kanyang kamao. Hindi sapat ang lakas ni Claude upang tuluyang madaig ang lobo subalit inactivate ni Sapo ang Enlightened Mode skill para kay Hibiki, na nagbigay daan upang magamit niya ang nakatago na potensyal ni Claude. Para nitong tuluyang binura ang sumpa at ibinalik ang buong lakas nito, sa pagbabalik ng kanyang kapangyarihan na isang suntok lamang ni Claude ang nagpalipad sa lobo ng ilang metro, pagkatapos noon ay iginiit niya kay Hibiki na manatili muna roon habang tatapusin niya ang lobo. Tinanong siya ni Hibiki kung paano niya iyon gagawin gayong wala na siyang sandata. Ngunit ngumiti lamang si Claude bago buksan ang kanyang kamay at ipatawag ang kanyang tunay na spirit weapon. Pagkatapos nito, tumalon siya sa ere at inactivate ang isa sa kanyang espesyal na skill na tinatawag na Pointing Gravity at ang skill na ito ay parang nagbibigkis sa target at sinisiguradong kahit gaano pa ito umiwas o tumakas, tatamaan pa rin ito ng kanyang sibat at nang tuluyang mabigkis ang lobo ay agad na ipinukol ni Claude ang kanyang sibat. Sa isang iglap ay piniraso nito ang lobo kasama ang kalahati ng bangin at nang mawala ang alikabok, ulo na lamang ng lobo ang natira at nang i-appraise iyon ni Hibiki ay nalaman niyang napapalaya na ang corrupted soul fragment ni Anastasia na nakakabit sa lobo. Ibig sabihin nito ay mukhang si Anastasia pala ang kinokontrol at hindi ang kabaligtaran kaya't labis na naguluhan si Hibiki. Bigla na lamang siyang nakarinig ng boses mula sa likuran niya na nagpapasalamat sa kanya dahil napalaya na siya at dahil dito, hindi na raw siya mapipilitang gumawa ng masasamang bagay laban sa kanyang kalooban. Humingi rin siya ng tawad para sa lahat ng ginawa niya kay Claude at sa lahat ng paghihirap na dinanas nito, subalit ngayon ay maaari nang mamuhay ng payapa si Claude at pagkasabi nito, tuluyan na siyang naglaho. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit si Claude kay Hibiki upang tingnan kung ayos lang siya. Sinabi naman ni Hibiki na maayos siya pero mas importante ay tinanong niya kung ibig bang sabihin nito ay tuluyan nang nawala ang sumpa ni Claude. Kinumpirma naman ni Claude na hindi na niya nararamdaman ang epekto ng sumpa, subalit pakiramdam niya ay hindi rin ito magtatagal at gaya ng inaasahan ni Claude, makalipas lamang ang ilang sandali ay nakatanggap si Hibiki ng mensahe na nagsasabing tapos na ang epekto ng Enlightened Mode. Dahil dito ay muling nalimitahan ang kapangyarihan ni Claude. Pagkatapos noon ay binanggit ni Claude na may gusto siyang ikwento kay Hibiki, kaya ikinwento niya ang buong nangyari sa pagitan nila ni Anastasia at kung paano siya nito pinagtaksilan upang sumama sa mga taong nagsumpa sa kanya. Ngunit hindi ibig sabihin na mawawala ang sumpa kapag natalo si Anastasia dahil hindi naman ito ang mismong naglagay ng sumpa kay Claude, at sigurado siyang matagal nang patay si Anastasia dahil siya mismo ang pumatay rito gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit dahil may kakayahan si Anastasia na kontrolin ang mga halimaw gamit ang mga piraso ng kanyang kaluluwa, ibig sabihin ay nakaligtas ang mga soul fragment nito at humingi ng tawad si Claude kay Hibiki dahil sa lahat ng problemang naidulot niya, ngunit sinabi ni Hibiki na wala itong dapat hingin na sorry dahil wala naman itong kasalanan sa nangyari. Subalit habang nagsasalita siya,
bigla na lamang nawalan ng malay si Hibiki dahil sa sobrang pagod at strain na dinanas ng kanyang katawan mula sa paggamit ng kanyang kapangyarihan kanina. Makalipas ang ilang oras ay nakabalik na sina Hibiki at ang iba sa kanilang tahanan. Habang nagpapahinga si Hibiki ay inanunsyo ni Sapo na tumaas ang kanyang level mula 12 hanggang 25 at nang magising si Hibiki, nalaman niyang matagal pala siyang nakatulog dahil sa sobrang epekto ng enlightened mode sa kanyang katawan. Kaya kailangan na niyang maging mas maingat sa susunod na gagamitin niya ito. Samantala sa Elf Kingdom ay dumalo si Emalia sa isang royal party nang makasalubong niya ang hari. Tuwang-tuwa itong makita siya dahil hindi nito inaasahang babalik siya para sa ganitong okasyon. Ipinaliwanag ni Emalia na ipinatawag siya ng kanyang ama pabalik sa bansa kaya siya naroon ngayon, at dahil napag-usapan na rin ang kanyang ama at gustong-gusto niya itong pagagalitin dahil niloko siya nito upang pauwiin para lamang sa isang napakawalang kwentang party. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit din ang prinsipe upang batiin si Amalia. Kaso hindi siya agad nakilala nito kaya tinanong niya kung nagkita na ba sila noon at di naman nagulat ang prinsipe na hindi siya nakilala ni Amalia dahil 10 taong gulang pa lamang siya noong huli silang magkita. Kaya ipinakilala niya ang sarili at sinabing ang pangalan niya ay Veriles at siya ang prinsipe. Naalala na siya ni Emalia at iginiit niyang masaya siyang makita itong muli, ngunit biglang hinawakan ni Veriles ang kamay niya at nagsimulang purihin ang kanyang kagandahan habang sinusubukan siyang ligawan. Pero mas matanda si Emalia nang hindi bababa sa 40 taon kaysa sa kanya kaya't para kay Emalia, sobrang awkward ng sitwasyon at makalipas ang ilang sandali ay hiningi ng hari ang atensyon ng lahat ng nasa party at inanunsyo niya na ang dahilan ng pagtitipong ito ay upang ipagdiwang ang dalawang nagniningning na pag-asa ng kaharian, sina Verdeles at Melanchures. Ipinaliwanag niya na kahit 15 taong gulang pa lamang ang dalawa, nabiyayaan na sila ng pinakadakilang mga trabaho na maaaring makuha ang pagiging hero at sage at napakagandang balita raw nito para sa kanilang bansa, dahil tungkulin ng hero na patayin ang Demon King. Pagkatapos nito ay inanunsyo na sina Verdeles at Melanchures ay magsisimula na sa kanilang paglalakbay, kaso hindi nila ito kayang gawin ng mag-isa kaya bumuo ng isang adventuring party para sa kanila. Lubos namang nagulat si Amalia sa lahat ng impormasyong ito dahil wala siyang kaalam-alam tungkol dito. Habang nagpapatuloy ang talumpati ay inanunsyo na ang unang miyembro ng party ay si Dogire ang pinakamagaling na mandirigma ng bansa, at ang ikalawang miyembro naman ay si Amalia. Lahat ng tao sa bulwagan ay napatingin kay Amalia at hinangaan siya dahil akala nila ay voluntaryo siyang sumali sa Heroes Party. Pero iyon nga ang problema ay hindi naman talaga nag-volunteer si Amalia para rito at mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Inanunsyo ni Verdeles sa harap ng lahat na kapag napatay na niya ang Demon King, babalik siya upang mag-propose kay Amalia na halos kasing lala rin ng unang balita. Wala nang paraan para tanggihan ni Amalia ang misyon ngayong inanunsyo na ito sa publiko kaya't agad siyang tumakas bago pa siya matawag sa entablado. Samantala ay bumalik naman sina Hibiki at ang iba sa inn matapos kumain ng hapunan, at halos hindi na sila makagalaw sa sobrang kabusugan dahil naghanda si Tanya ng napakaraming pagkain upang ipagdiwang ang paggaling ni Hibiki. Ngayong tapos na silang lahat na kumain at hiningi ni Hibiki ang atensyon ng lahat, giit niyang gusto pa rin niyang pumunta sa Teredaines dahil kailangan niyang makahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang orihinal na mundo. Nandoon kasi ang kanyang pamilya at mga kaibigan ngunit hindi ibig sabihin noon ay gusto niyang iwan sina Lillian at Claude, napakahalaga para sa kanya ng mga panahong nakasama niya ang dalawa, kaya ipinahayag niyang gusto niyang humanap ng paraan upang maisama rin sila sa kanyang mundo. Tuwang-tuwa naman si Lillian nang marinig iyon dahil ibig sabihin ay makakasama niya pa rin si Hibiki. Tinanong naman ni Claude si Hibiki kung paano niya balak gawin iyon ngunit aminado siyang wala pa siyang ideya. Hindi pa nga niya alam kung paano siya mismo makakabalik sa kanilang mundo, lalo na ang magsama pa ng ibang tao pero sigurado si Claude na makakaisip din siya ng paraan balang araw at ipinapaalala naman ni Benny kay Hibiki na kailangan nilang dumaan sa Northern Dungeon kung gusto nilang makarating sa Teredaines. Pero alam na iyon ni Hibiki kaya iginiit niyang kakailanganin niya ang tulong ng lahat upang magawa iyon at masaya naman silang lahat na suportahan siya. Samantala ay nagmamadali naman si Amalia na magpalit ng damit at umalis sa Elf Kingdom sa lalong madaling panahon bago pa siya mapilitang sumali sa Heroes Party. Naalala naman ni Lillian na binanggit ni Hibiki na may mga tao siyang namiss sa kanyang mundo, kaya tinanong niya kung ano raw ba ang mga taong iyon para sa kanya at ipinaliwanag ni Hibiki na sila ang kanyang pamilya at mga kaibigan.
Iginiit niya na palagi silang masayang nagsasama-sama noon habang nagkukwentuhan at umiinom ng black tea, subalit hindi pa nakakarinig si Lillian tungkol sa black tea kaya medyo nalito siya roon. Binanggit naman ni Claude na kung ganoon na lamang kamiss ni Habiki ang kanyang mga kaibigan, siguradong miss na miss din siya ng mga ito at naniniwala si Habiki na ganoon nga ang sitwasyon ngunit kahit papaano, magkakasama pa rin ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa kabilang mundo, habang siya naman at sina Claude at ang iba ay nandirito upang samahan siya. Kinabukasan ay pumunta si Habiki kasama ang iba sa guild at ipinatawag siya sa isang meeting ni Balls. Narinig na ni Balls ang lahat tungkol sa laban nila laban sa Diamond Wolf at hanga siya na natalo iyon ni Habiki dahil isa itong napakalakas na halimaw. Subalit nadismaya rin siya sa sarili niya dahil kung mas lalo raw niyang sinanay ang katawan ni Habiki, baka hindi ito nawalan ng malay matapos nilang mapatay ang lobo at gayunpaman, ang totoong dahilan kung bakit ipinatawag si Habiki ay upang pag-usapan ang kabayaran para sa pagkatalo ng Diamond Wolf. Nang makita ni Habiki ang kontrata, labis siyang nagulat at tinanong kung talagang ayos lang bang tanggapin niya ang ganoon kalaking halaga ng pera, ngunit tiniyak ni Balls na karapat-dapat siya sa bawat barya na iyon dahil kung nakarating ang Diamond Wolf sa bayan, hindi nila alam kung gaano karami ang tao ang mamamatay at gaano kalaking pagkasira ang may dudulot nito. Kaya malaking tulong talaga ang nagawa ni Habiki sa kanila at nagpasalamat naman si Habiki sa gantimpala. Dahil sa laki ng perang iyon ay madali na silang makakapaghanda para sa paglalakbay nila sa dungeon at pagkatapos noon, agad silang nagtungo sa Debbie Trading Company. Tuwang-tuwa si Debbie nang makita muli si Habiki at sinabi pa nitong mas malakas na nitong naaamoy ang amoy ng kayamanan mula rito kaysa sa dati. Iniisip pa rin ni Habiki na medyo kakaiba si Debbie subalit ito kasi ang pinakamahusay na trader sa lugar kaya wala siyang ibang choice kundi makipagtransaksyon dito. Binati rin ni Debbie sina Claude at Lillian at malugod silang tinanggap muli at doon naalala ni Habiki na sa kumpanya ni Debbie niya unang nakuha si Claude, kaya malamang ay napansin na ni Debbie na tumubo na muli ang braso at paa ni Claude. Agad namang nagsimulang mag-isip si Habiki ng dahilan kung paano iyon nangyari nang hindi ibinubunyag ang kanyang kapangyarihan, pero binanggit ni Debbie na hindi niya kailangang mag-alala dahil may patakaran siya na hindi makialam sa personal na buhay ng kanyang mga customer. Pagkatapos noon, inimbitahan ni Debbie si Habiki na tingnan ang malawak nitong koleksyon ng mga kagamitan at equipment at matapos maglibot sandali, nagpasya si Habiki na bilhin ang Wind Tunic dahil makakatulong daw ang Wind Magic na nakalagay rito upang mas madali niyang maiwasan ang mga atake. Tinanong naman siya ni Debbie kung gusto rin ba niyang pumili ng bagong sandata, kaso ipinahayag ni Habiki na sapat na ang sandata na mayroon siya ngayon at total, mahirap nang makahigit pa sa isang god weapon. Samantala ay kailangan naman ni Lillian ng bagong staff kaya pinili niya ang Blossom Wand, at iniisip ni Habiki na bagay iyon sa kanya at matapos kumpirmahin ang kanilang mga binili, pinasalamatan sila ni Debbie at sinabi na ang kabuuang halaga ay 1,200 gold coins. Sa una ay nagulat si Habiki dahil sobrang laki ng tunog ng halaga nito, kaso ipinaliwanag ni Claude na isa na iyon sa pinakamagandang deal na makikita nila sa bayan at pagkatapos noon, pumili naman si Claude ng bagong armor at medyo nag-aalala si Habiki dahil hindi natakpan ng armor ang tiyan ni Claude, at pakiramdam niya ay malaking kahinaan iyon. Subalit ipinahayag ni Debbie na hindi niya kailangang mag-alala dahil may nakalagay na high-grade protection magic ang armor, kaya kahit mukhang dibdib lamang ni Claude ang natakpan nito ay nagbibigay pa rin ito ng proteksyon sa buong katawan na katumbas ng isang full suit of armor. Sinuri iyon ni Habiki gamit ang appraisal skill niya at nakumpirma niyang totoo nga ang lahat ng sinabi ni Debbie, kaya pumayag na rin siya rito at pagkatapos noon ay tinanong ni Habiki si Claude kung anong bagong sandata ang balak nitong kunin, at sinabi ni Claude na iniisip niyang kunin ang magnetic spear. Kaya tiningnan ni Habiki ang stats nito para sa kanya at ayon sa appraisal, ang sibat ay may maraming bahagi na maaaring mapaghiwalay at mayroon ding malakas na magnetic field na maaaring gamitin upang mailihis ang mga atake ng kalaban o magpapalipad ng projectiles kung kinakailangan. Sa tingin ni Habiki ay maganda naman iyon kaya pumayag siyang iyon ang kunin ni Claude. Humanga naman si Debbie dahil nagawa ni Habiki na malaman agad ang lahat ng impormasyong iyon sa isang tingin lamang, kaya tinanong niya kung anong level na ba ang appraisal skill ni Habiki ngayon. Casual namang sinagot ni Habiki na level 5 na ang kanyang appraisal skill at labis na namangha si Debbie nang marinig iyon dahil napakabihira raw mangyari yun, tinanong ni Habiki kung ganoon ba talaga kataas ang level 5.
Kaya ipinaliwanag ni Debbie na karamihan sa mga appraiser ay hanggang level 1 o level 2 lamang, at kahit ang veteranong appraiser ng trading company nila ay level 3 pa lamang, kaya talagang kamangha-mangha ang pagkakaroon ni Hibiki ng level 5 appraisal skill. Ngayon lang nalaman ni Hibiki ang tungkol dito kaya sinisi niya ang Chief God dahil hindi nito agad sinabi kung gaano ka-overpowered ang appraisal skill niya. Ngunit nakalimutan lang pala nito pero bukod doon habang nakikipag-ugnayan pa rin ang Chief God kay Hibiki, iginiit nito na maaari na niyang magamit muli ang relief skill dahil malaki ang tinaas ng kanyang level matapos ang nakaraang laban. Kaso hindi muna niya iyon masusubukan agad dahil lumapit si Debbie at tinanong kung balak ba niyang bumili ng carriage o iba pang gamit para sa kanilang paglalakbay. Sinabi rin ni Debbie na kung bibigyan siya ng sapat na oras kaya niyang ayusin ang anumang kakailanganin ni Hibiki. At malaking tulong nga iyon para sa kanya. Kaya tinanggap ni Hibiki ang alok nito at pagkatapos noon, nagtungo sina Hibiki at ang iba sa kagubatan at naghanda si Hibiki na gamitin ang kanyang relief magic kay Claude at pagka-activate nito, tinutukan ni Sapo ang mga cursed chain na nakapulupot kay Claude at tinanong si Hibiki kung gusto ba niyang alisin ang mga ito. Nang kumpirmahin iyon ni Hibiki ay agad na ipinatawag ni Sapo si Carbuncle. Medyo nalito si Hibiki rito dahil hindi niya alam kung sino ito subalit lumabas na isa pala itong rabbit na magical beast na naglilingkod sa Chief God. Naroon ito upang tumulong sa pagsira ng ilan sa mga kadena ni Claude. Nang makita ni Hibiki si Carbuncle ay agad niya itong niyakap at kinarga dahil sobrang cute raw nito, at noong una ay ayaw pa ni Car na magpakarga pero kalaunan ay napansin niyang masarap pala sa pakiramdam ang paglalambing ni Hibiki kaya hinayaan na rin niya ito. Subalit si Claude naman ay siguradong hindi natuwa rito dahil hindi niya kayang makita na may ibang umaagaw ng atensyon ni Hibiki at sa katunayan, sobrang nagselos siya na halos mukhang mababasag na niya mag-isa ang curse chains niya kaya't nagsimula pang i-cheer siya ng iba. Pero agad silang pinagsabihan ni Ven dahil imposibleng mabasag ni Claude ang mga kadena ng mag-isa, pagkatapos noon ay sinabi niya kay Car na tigilan na ang paglalaro at magtrabaho na at nakilala naman ni Carbuncle si Ven bilang kapwa magical beast. Ngunit wala siyang ideya kung bakit ito naroon o kung bakit masamang-masama ang tingin ni Claude sa kanya. Gayunpaman ay kailangan pa rin niyang gawin ang trabaho niya kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at gumawa ng 2 magic arms upang hilahin ang mga kadena ni Claude. Sobrang hirap ang ginawa niyang iyon ngunit kalaunan ay nabasag din ni Car ang 2 pang kadena ni Claude. Dahil dito ay mas lalo nang napalapit si Claude sa pagbabalik ng kanyang tunay na lakas kaya't nagpasalamat siya kay Hibiki sa pagtulong nito. Kaso binanggit ni Hibiki na si Car naman talaga ang gumawa ng lahat ng trabaho kaya ito ang dapat niyang pasalamatan. Pero galit pa rin si Claude dahil inaagaw ni Car ang atensyon ni Hibiki kaya't kahit nagpasalamat siya rito, mas mukha pa iyong banta kaysa totoong pasasalamat at ayaw nang malaman ni Car kung hanggang saan kayang gawin ni Claude dahil sa selos nito kaya sinabi niyang uuwi na agad siya. Makalipas ang ilang oras, umabot sa napakainit na 39 degrees Celsius ang temperatura at halos ma-heat stroke na si Claude dahil sa kapal ng balahibo niya at kung ikukumpara, mas maayos naman ang kalagayan ni Hibiki at ng iba kahit pinagpapawisan din sila ng sobra. Ngunit kung wala silang gagawin agad ay baka mawalan ng malay si Claude, kaya iminungkahi ni Hibiki na putulin na lang ang lahat ng buhok ni Claude at natakot naman si Claude nang marinig iyon dahil ayaw niyang makalbo. Kaso dahil sa utos iyon ni Hibiki ay wala rin siyang magawa kundi sundin ito. Kumuha si Lilian ng gunting at naghanda ng maggupit, ngunit biglang sinabi ni Ven na may mas maganda siyang ideya at mukhang nagustuhan naman iyon ni Lilian kaya agad siyang gumamit ng water ball spell kasama ang maintenance spell upang mapanatili ang hugis nito. Dahil doon, nakagawa siya ng mga lumulutang na bula ng tubig na tumutulong upang mapreskuhan silang lahat. Bigla namang dumating si Tanya habang pawis na pawis at humihingi ng tulong kay Hibiki dahil hindi na niya kaya ang init. Kaya upang mapalamig siya ay ginamit ni Hibiki ang bubble wash spell kay Tanya. Maganda naman ang naging epekto nito ngunit lumikha rin ito ng malakas na hangin at wala palang suot na underwear si Tanya. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Hibiki na gusto niyang lumabas upang humanap ng paraan laban sa matinding init. Pero dahil kailangan ni Claude si Lilian upang mapanatili ang mga water bubbles, si Ven na lamang ang isinama niya. Mas matindi pa ang init sa labas kaysa sa loob kaya halos walang tao sa mga kalsada, pero matapos ang ilang minutong paglalakad, nagkataon namang makasalubong ni Hibiki si Debbie habang may inaasikaso itong trabaho. Masaya si Debbie nang makita muli si Hibiki,
kaso sinabi nitong kung tungkol iyon sa in-order niyang carriage na baka matatagalan pa bago iyon may handa, pero sa ngayon ay hindi iyon ang iniisip ni Hibiki at mas interesado si Hibiki na malaman kung bakit parang hindi man lang pinapawisan si Debbie kahit pareho lang silang nakakaranas ng matinding init. Ipinaliwanag ni Debbie na dahil iyon sa isang espesyal na gamit na nakuha niya na tinatawag na Cloak of Everlasting Spring, gusto raw sana niyang ibenta rin iyon kay Hibiki kaso wala na siyang stock at kailangan pa niya ng espesyal na bulaklak upang makagawa muli nito. Dahil dito ay nagtungo si Hibiki sa guild upang tanungin kung saan tumutubo ang mga Ron Flower, ipinahayag sa kanya na tumutubo ang mga ito sa malalim na bahagi ng silangang kagubatan, ngunit sobrang komplikado raw ng daan papunta roon kaya hindi sigurado ang guild receptionist kung mahahanap niya ang lugar, pero kahit ganoon ay ipinahayag ni Hibiki na gusto pa rin niyang hanapin ang mga bulaklak. Kaya nag-alok ang receptionist na samahan siya dahil hindi naman abala ang guild sa ngayon at may libre siyang oras. Sa tulong nito kalaunan ay nakahanap si Hibiki ng napakaraming Ron Flower at matapos niyang ibigay ang mga ito kay Debbie upang gawing mga cloak, bumalik na siya sa kanilang bahay. Dahil sa matagal na paglalakad sa ilalim ng matinding init ng araw, sobrang nagutom si Hibiki ngunit masyado pang maaga para sa hapunan kaya wala pa siyang makain at sa kabutihang palad, naghanda pala sina Lillian at Claude ng sorpresa para sa kanya, at iyon ay black tea kasama ng mga merienda. Naalala raw nila na sinabi ni Hibiki na nami-miss niya ang pag-inom ng tsaa kasama ang kanyang mga kaibigan sa dating mundo kaya gusto nilang mapasaya siya kahit papaano, at labis na na-appreciate ni Hibiki kung gaano ka-thoughtful si Lillian. Habang tinitingnan niya ito ay naalala niyang matagal na rin pala mula nang huli niyang tingnan ang status ni Lillian, kaya nagpa siya siyang i-check iyon ngayon at ikinagulat niya nang malaman na isa ng ganap na sage si Lillian. Dati kasi ay sage candidate lamang ang nakalagay sa kanyang status, ngunit ngayon ay level 1 sage na siya, at malamang ay nangyari iyon matapos siyang mag-level up mula sa laban nila laban sa mga lobo. Sinabi naman ni Lillian na wala naman siyang nararamdamang pagbabago, pero binanggit ni Claude na baka kailangan lamang ng panahon bago lumabas ang epekto nito. Tinanong naman ni Ben kung may iba pa bang skill na nag-level up kamakailan at nang banggitin niya iyon, naalala ni Hibiki na naging level 2 na pala ang Grimoire skill niya. Masayang masaya si Ben nang marinig iyon dahil ibig sabihin ay maaari na silang matuto ng iba't ibang bagong magic spell, at baka mayroon pa raw mga spell na si Hibiki mismo ang kayang matutunan at dahil dito, na-excite rin si Hibiki. Makalipas ang ilang araw ay dumating na rin sa wakas ang oras ng pag-alis ng grupo para sa kanilang paglalakbay, kaya ibinigay ni Hibiki kina Claude at Lillian ang mga cloak na ipinagawa niya para sa kanila at ipinaliwanag na may espesyal na magic ang mga ito, na nagpapanatiling presko sa nagsusuot kahit ano pa ang panahon. Labis namang nagpasalamat si Claude dahil talagang nagsikap si Hibiki para sa kanya, kaya nangako siyang iingatan niya ang regalo na iyon at matapos magpaalam ang lahat, tuluyan nang umalis sina Hibiki at ang iba papunta sa Northern Dungeon at bago sila tumuloy sa Teredinas. Ngunit sa likod ng isang malapit na puno, narinig ni Ivol kung saan sila pupunta at plano niyang siguraduhin na hindi na makakalabas ng buhay sina Hibiki sa dungeon na iyon. Samantala sa kabilang bahagi ng bansa, lumabas na ang mga kaibigan pala ni Hibiki ay na-reincarnate rin sa mundong ito at bumuo sila ng isang party na tinatawag na Corpse Killers sa pag-asang muling magkikita silang lahat.